Mabilis na lumipas ang mga araw at muling natapos ang pasok nila sa dance club. Samantala, masinsinang kinausap naman ni Wong si Vice upang ikwento ang pagkakaroon ng lamat ng relasyon nila ni Ann noon at kung ano ang dahilan ng tuluyan nilang paghihiwalay. Humingi ito ng isang pabor na kung maaari ay tulungan niya itong muling makausap si Ann upang makapagpaliwanag. Nagdalawang isip si Vice ngunit may bahagi ng puso niyang nagsasabing karapatan ni Ann malaman ang totoo. Kaya pumayag siya sa pabor nito. Di ako mangangako, sir. Pero susubukan ko. Maraming salamat, Vice. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Nagpasama si Vice kay Jackie na magtungo sa bahay ni Ann upang subukan itong pakiusapan na makipag-usap sa dating ex-boyfriend na si Vong. Ngunit nang papalapit na sila sa bahay ni Ann, laking pagtataka nila nang makita ang nagkukumpulang tao sa may labas ng bahay. Nagkakagulo. Nagpapanik. Patakbong pumasok si Vice at Jackie sa loob ng bahay. At nadatna nila roon ang umiiyak na si Ann, kalong-kalong, ang ulo ng walang malay nitong ama. Ano nangyari? Ambulance! Ambulance! Paparating na. Tol, tulong. Si Papa. Ilang sandali rinig na nila ang wangwang ng ambulansyang napaparating. Habang nasa labas ng ospital at hinihintay ang findings ng doktor, nakaupo silang tatlo sa upuang naroroon. Tol, magpakatatag ka. Malalagpasan to ni Ninong. Malalagpasan natin to. Sabi nito habang hinihimas-himas ang likod ng kinakapatid. Inom ka muna ng tubig, Ate Ann. Nandito lang kami ni Vice, ha? Be strong. Tinapik-tapik naman ni Ann ang nakapatong na kamay ni Jackie sa balikat niya. Salamat. Kaya natin to, Ann. Hindi tayo pababayaan ng nasa taas. Sabay silang napatayo nang lumabas ang doktor upang ipaalam ang kalagayan ng pasyente. May pumutok na ugat sa ulo ng kanyang ama dahilan ng pagkaparalisa ng kalahating katawan nito. Kinakailangan itong sumailalim sa isang kritikal na operasyon sa lalong madaling panahon upang tanggalin ang blood clot na namuo sa utak nito. At ang pinakamasakit pang sinabi nito, ang kinakailangan ay handa ang sarili sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tila'y gumuho ang mundo at bumigat lalo ang pasa ni Ann sa mga narinig. Paano na kung mawala ang kanyang ama? Sapagkat ito na lamang ang titirang pamilya niya. Hindi makapaniwala si Ann na darating sa punto ng buhay nilang mag-ama ang ganito katinding pagsubok. Napaupo si Ann sa sahig, talukbo ang dalawang kamay. Ganon din si Vice na tila nag-iisip ng paraan. Bibili lang ako ng iinom. Nangangatog na paalam nito sa dalawa. Saan naman nila kukunin ang panggastos ng operasyon? Gayong maliit na talyer lamang ang kabuhayan nilang mag-ama. Ngunit sa tulong ng magkakaibigang Vice at Jackie, nakalikom sila ng 100,000. Ipinaalam ni Vice sa mga magulang niya ang kalagayan ng kanyang ninong na agad naman nagpaabot ng tulong ang mag-asawa sa kanilang kumpadre. Ibinenta na rin ni Ann ang ibang kagamitan nila sa talyer upang pandagdag sa gastusin. Ngunit ang 1,200 ay kulang na kulang pa para sa 5,000 raang kailangan sa operasyon. Masisira na ang utak ko sa isip. Saan kukuha ng pera, Tol? Tol, sa palagay ko, kailangan na nating humingi ng tulong sa kanya. Siya lang alam kung pwede nating lapitan. Tila nabasa naman ni Ann
kung sino ang taong tinutukoy ni Vice. Hindi ako hingi ng tulong sa taong yun, tol. Mas maaatim ko pang mag-hold up ng bangko kaysa humingi ng tulong sa taong yun. Tiimbagang saad ni Anne. Sabay silang napalingon sa taong paparating, si Vong, kasama ang kapatid na si Bella. Ba't nandito ka? Nalaman ko kay Bella ang nangyari sa papa mo. Anne, gusto kong tumulong. Sinulya pa ni Anne si Vice, na agad namang umiwas ng tingin. Baka sa muka, ang kaba. Anne, I'm sorry. Hindi ko kasi napigilang sabihin kay kuya ang about sa papa mo. And I think we need to double time for the sake of your father. Anne, please. Para sa papa mo. Masuyong hinawakan ni Vong ang mga kamay ng dating nobya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Anne bago nagsalita. Sige. Matapos ang masusing pagsusuri, naging matagumpay ang operasyon ng ama ni Anne sa tulong ng mga kaibigan at sa taong kinamumuhian nitong si Vong. Baka iniisip mong patutunguhan kita ng maganda kasi may utang na loob ako sa'yo ah. Huwag ka. Iba ang kasalanan sa utang. Naiintindihan mo? Babayaran ko lahat ng mga naigastos mo sa papa ko. Ikaw bahalaan. Isipin mo na kung ang gusto mong isipin. Basta masaya ako nakatulong. Happy Father's Day nga pala sa papa mo. Sige. Salamat. Sige. Mauna na ako ha. Sandali. Muling napalingon si Vong. Happy Father's Day din sa'yo. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Vong. Salamat. Nang makauwi ng bahay si Vong, nadatnan nito si Bella sa salas nanunood ng TV. Oh kuya, nandiyan ka na pala. Kamusta ng papa ni Anne? Okay na. Alam ko mabilis makaka-recover si Tito Kim. Good to hear that, kuya. Anyway, ikaw ba? Naka-recover ka na sa muli yung pagkikita ng Capital X mo? Hindi pa nga eh. Kailangan namin mag-usap. Hello, Daddy! You're here na! Sigaw ng 4-year-old na anak ni Vong na patakbong lumapit sa kanya. Agad naman silang nagyakapang mag-ama. Hello, baby girl. Ba't hindi ka pa natutulog, ha? Nako, kuya. Hinihintay ka. Alam mo naman yung anak mo, mana sa'yo. Matigas ang ulo. Ganun ba? Please, obey Tita Bella next time, baby, ha? We need to sleep early, okay? Ayaw. But why? Daddy lang. Si kuya. Ay nako. Kakalipat lang sa private room sila Anne at ang papa niya matapos ang ilang linggong pamamalagi nila sa ICU. Todo suporta naman ang ipinapakita ng mag-best friend. Salitan sina Jackie at Vice sa pagliban sa klase para may umalalay kay Anne upang hindi ito lalong mahirapan. Minsan din tumutulong din ang maniligaw nitong si Tom. Paminsan-minsan dumadalaw rin si Bella, lalo na pag andyan si Vice. Tol, salamat talaga sa inyo ni Jackie ah. Ang laki ng utang na loob ko sa inyo ni Jackie. Nako ba, tol? Para ka namang others eh. Oo nga naman, Ate Anne. Okay lang ba tawagin kitang ate? Oo naman. Thank you. Kasi naging kind ka pa din sa akin kahit na kapatid ko ang...
Bahagyang siniko ni Vice sa Bella upang hindi ipagpatuloy ang gustong sabihin. Never mind. Malaki ang naging utang na loob ko sa inyo ng kuya mo. Ako nga dapat magpasalamat. Wala yon. Pilit ng ngiti na lamang ang iginawad ni Bella. Tol. Maiwan ko naman kayo dito Bibilin ko lang yung mga gamot na nireseta kanina ni Doc. Gusto mo, samahan na kita. Dito naman si Bella eh. Di, wag na. Dito na lang kayo ni Bella. Okay. Habang hinihimas-himas ni Vice ang kanyang natutulog na inaama, alam niyang sa gilid ng mata niya itanaw niya pa rin ang mga mata ni Bella na titig sa kanya. Kaya sinadya niya itong matapunan ng tingin. Biglang nagtama ang kanilang mga mata habang hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Bella. Bakit? May dumi ba ka sa mukha, Bella? Ha? Wala. Nauutal nitong sagot. Pansin ko kasing parang nag-iba ka lately. Nag-iba? What do you mean? Mastig ka eh. May konting bigote at balbas ka na nga eh, oh. Ha? Halata na ba? Naku, nakalimutan ko lang mag-shave. Pangit ba? Hindi Bagay nga eh. Baka tuluyan na akong ma-in love. Ano? Baliw to. Vice, can we talk seriously later? Nag-uusap pa tayo, di ba? Vice, Ipanatong nito ang mga palad sa mga kamay ni Vice. it seems like crazy but I like you. Napanganga si Vice sa mga narinig. Biglang umurong ang dila niya, kaya hindi siya makapagsalita. Ha? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad ang nakangiting si Jackie. Biglang binawi rin ni Vice ang kamay mula sa pagkakahawak ni Bella. Dumating ka na pala, sis. Upo ka muna. Alok nito ng upuan at tumayo. Si CR lang ako. Inilapag ni Jackie ang pinamiling mga prutas. Nang makaalis si Vice, agad nagsalita si Bella. Jackie, Bakit? okay lang ba sa'yo yung maging kami ni Vice? Seryosong tanong nito. Natigilan si Jackie sa mga narinig. Tiimbagang nilangon ang seryosong mukha ni Bella. Bakla si Vice. Paano magiging kayo? Oo, bakla siya. Pero tanggap ko yun. Alam kong noon pa man, mutual na ang nararamdaman namin sa isa't isa. Nananaginip ka lang ng gising, Bella. Posible yung sinasabi mo. Kilala ko si Vice. Bakla na siya noon pa. Alam mo yun. Masasaktan ka lang pag umasa ka. Kung sabihin ko sa'yo, malapit nang maging kami. Hindi ka pa rin ba maniniwala, Jackie? Tila binuhusan ng isang balding malamig na tubig sa kinatatayuan si Jackie.